Matinding pag-atake ang ginawa ng puwersa ng Saudi Arabia, katuwang ang puwersa ng United States of America sa 3 lugar sa Iraq. Kasamang inatake ng Saudi Arabia ang sikat na pangalan ng isang lugar na nasa Biblia na tinatawag na Nineveh. Nagluksa ang IRGC maging ang PMF dahil kumpirmado 20 katao ang nasawi at 32 naman ang sugatan. May mga pinaghahanap pa. Pero ano ba ang nag-ugat sa lahat ng pag-atake na ginawa ng Saudi Arabia? Pag-usapan natin yan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong na yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 30, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa joint strike na ginawa ng puwersa ng Saudi Arabia at puwersa ng United States of America sa mga 3 lugar na nasa Iraq. Maraming lugar sa Iraq na kung saan namamalagi ang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Ang mga taong ito, yan ang inatake ng puwersa ng Saudi Arabia. Kasamang inatake ng Saudi Arabia at puwersa ng United States of America ang isang iconic na lugar na binabanggit sa banal na aklat na tinatawag na Nineveh. Kung ikaw ay mahilig makinig ng mga sermon o mahilig magbasa ng Biblia, marahil ay narinig mo na ang pangalang Nineveh. Ito yung lugar na kung saan nag-utos ang Panginoong Diyos ng isang propeta na ang pangalan ay Jonas upang magbigay ng babala sa lugar sa Nineveh na sa loob ng 40 days ay gugunawin niya ang lugar na ito. Pero hindi ito natuloy sapagkat nagsisi ang mga tao sa Nineveh. Noong una ay ayaw pang pumunta ni Jonas. Sa halip na pumunta si Jonas sa Nineveh ay nagtungo ito sa Tarsis na siya namang Espanya sa panahong ito. Pero ang Diyos ay nagpadala ng isang napakalakas na hangin hanggang sa si Jonas ay itapon sa dagat. Pero siya ay nilunok ng isang napakalaking isda at iniluwa sa Nineveh. Doon na nag-umpisang nangaral itong si Jonas. Now, back to the topic mga kaibigan, ang lugar na ito ay isa sa mga inatake ng Saudi Arabia at ng Amerika. Kasama ring inatake ang Baghdad, maging ang Basra. Sapagkat sa mga lugar na ito mga kaibigan ay merong tinatawag na PMF. Marahil ay narinig mo na rin sapagkat sikat ito sa Middle East. Ito yung tinatawag na Popular Mobilization Forces na kung saan marami dito ay bahagi ng paksyon na kung saan sinusuportahan ng Iran at ito ay namamalagi sa Iraq. Ngayon, maitatanong natin, bakit ito inatake ng Saudi Arabia kasama pa ang puwersa ng United States of America? Well, ang sagot mga kaibigan ay simple lang sapagkat maliban sa Houthis, ang PMF ay isa sa mga grupo na kung saan nagsagawa ng pag-atake sa loob ng Saudi Arabia at tinarget ang oil facilities ng bansa. Sino ba naman ang hindi magagalit dito? Ayon sa pamunuan ng Saudi Arabia, ginawa nila ang pag-ataking ito upang depensahan ang kanilang bansa. Marahil ang ating mga magigiting na OFWs ang nasa Saudi Arabia ang makapagpapatunay na merong isang oil facilities na tinatawag na Aramco. Yan ay isa sa mga tinarget ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran, partikular ng Houthis at itong PMF. Ang mga larawan na inyong nakikita, hindi yan isang ordinaryong sirang sasakyan. Yan ay resulta ng matinding pag-atake ng Saudi Arabia at ng Amerika. Nagluksa mga kaibigan ang PMF at kapansin-pansin na ang mga kabaong ng nasabing mga nasawi nilagyan ng bandila ng Iran. Yan ay isang maliwanag na mensahe na sila ay konektado sa Iran.
Samantala, nagluksa rin ang IRGC dahil sa pagkasawi ng naturang mga tao. Kinondena ng gobyerno ng Iraq ang ginawang pag-atake ng Saudi Arabia at ng Amerika. Ayon sa Iraq, isa raw itong malino na paglabag sa kanilang soberentiya. Ngayon mga kaibigan, sa mga pangyayaring ito, isa itong maliwanag na dahilan kung bakit sasabihin nating ang gera sa Middle East ay hindi pa nagtatapos at tila nag-uumpisa pa lang. Bakit? Sapagkat noong unang digmaan ng Amerika, Iran at ng Israel, tanging Amerika at Israel lamang ang umaatake sa Iran. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, ipinakita ng Saudi Arabia na hindi sila natatakot sa Iran. Sapagat ang inatake ng Saudi Arabia, mga grupong sinusuportahan ng Iran. Ngayon, sa pangyayaring ito, malaki rin ang possibility na tuluyan ng ipagamit ng Saudi Arabia ang kanilang airspace, maging ang kanilang mga airport upang gamitin ng United States of America upang makapagsagawa ng pag-atake sa Iran. Noon kasing mga nakaraang digmaan nila, walang inanunsyo ang Amerika na ginamit nila ang airspace ng Saudi Arabia at ang kanilang mga daungan at ang kanilang airport. Wala ding sinasabi ang Saudi Arabia, pero iginigiit ng Iran na ipinagamit ng Saudi Arabia ang kanilang mga airspace sa United States of America. Yan ang dahilan kung bakit inatake rin ng Iran ang Saudi Arabia. Pero walang malinaw na ebidensya kung ito ba'y ipinagamit ng Saudi. Pero sa pagkakataong ito, ayon sa mga eksperto, malaki ang possibility na ihayag na sa publiko na ipapagamit na ng Saudi Arabia sa Amerika ang kanilang mga pasilidad. Kaya mga kaibigan, gagamitin ko na rin ang opportunity ito upang magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan o magigiting na mga OFWs na nasa Saudi Arabia. Sabagat hindi natin maikakaila na kaliwat kanan na rin ang mga nagsasagawa ng pag-atake sa bansang ito. Lalo na ngayon na nagsagawa ng pag-atake ang Saudi, hindi natin alam kung ano ang iniisip ng Iran, ng Houthi at ng PMF. Baka magsagawa sila ng paghiganti. Sana nga ay hindi na, at kung sakaling gumawa ng paghiganti, sana lahat ng mga gagawin nilang airstrike ay ma-intercept ng interceptors ng Saudi Arabia, katuwang ang United States of America. So sa lahat ng aking mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, naku, mag-ingat po kayo mga kaibigan sabagat hindi na po ito biro. Hindi lang po sa Saudi Arabia, kundi maging sa Jordan, sa Israel, sa Kuwait, sa Bahrain, UAE, Egypt at kahit saang dako ng Middle East. So mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayaring gaya nito o kahit nasa loob ng ating bansa. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!